Dante, dagsa na ba ang mga biyahero dyan sa Manila Northport? Monica, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kababayang pasahero dito sa Manila Northport Passenger Terminal, pero hindi ganon karami ang ating inaasahan, Monica, sapagkat ngayong araw iisang barko lamang ang biyahe galing dito sa Manila Northport Passenger Terminal at nasa 832 yung mga pasahero nakabook dyan na aalis mamayang alas 9 ng gabi. Nagsimula ng dumagsa ang mga pasahero sa terminal at pantalan ngayong araw. Ito ay matapos na ideklara na half-day lamang ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan. Inaasahan ng Philippine Ports Authority o PPA na aabot sa 2.46 million na mga pasahero sa buong bansa ang gagamit ng mga pantalan ngayong long holiday. Ito ay mas mataas ng 1.70% kumpara sa 2.41 million na mga pasahero na naitala noong nakaraang taon. But then again, dahil nga po medyo mataas ang produktong petrolyo at may mga pinagdadaanan ng ilan nating mga kababayan when it comes to fuel cost. So, tinitingnan po natin kung mabibit ba natin yung ating projection o medyo kakaunti pa lang. 5 pantalan ang inaasahang may dagsa ng pasahero, ang Batangas Port, Iloilo River Wharf Port, Calapan Port sa Mindoro, Jordan Port at Bredco Port sa Negros Occidental. Ayon kay Eunice Monte, spokesperson ng PPA, mula noong March 29 hanggang tanghali ngayong araw, mayroon ng mahigit 700,000 na mga pasahero ang naitalang bumiyahe. Sa kabila ng inaasahang pagdagsa, inoobserbahan pa rin kung mahihigitan ang naturang projection dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo na maaaring magbabago sa behavior ng mga biyahero. So malaking tipid din yan dahil from 200 to 600 pesos, piso na lang po yung terminal fee na babayaran ng mga trucks na may kargang poultry product, bigas, mais, o pati na rin po yung mga gamit natin or yung mga nabibili na agricultural products. Sa kasalukuyan napapansin sa Manila Northport na hindi pa ganon karami ang tao kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Inaasahan na sa linggo ay dadagsa ang pasahero dahil mayroong 3 biyahe ng barko. I-ensure nila na may mga tickets na sila bago pa sila pumunta ng pantalan. May mga dagdag na tauhan ng nakadeploy ang Philippine Coast Guard o PCG para tumulong sa seguridad. Ang mga dineploy natin, sir, nag-request tayo ng karagdagang K9, Sea Marshal at saka ng security personnel. Meron din tayong mga volunteer, sir, galing sa ating Philippine Coast Guard Auxiliary. So sumatotal, nasa 62 na po kami lahat ngayon na nakadeploy. Nagpaalala rin ang PPA sa mga pasahero hinggil sa mga ipinagbabawal na gamit. Kabilang sa mga nakukumpiska sa mga terminal ay mga lighter, butane canisters na kadalasang dala para sa picnic o samgyupsal at mga balisong. Paalala ng ahensya, mapanganib ang mga ito at maaaring sumabog o magdulot ng aksidente habang naglalakbay. Bilang tulong sa publiko, sinabi ng PPA, mananatili ang kasalukuyang singil sa terminal fee. Bilang good news, ibinaba sa 1 piso lamang ang terminal fee para sa mga truck na may kargang agricultural products gaya ng bigas, mais at poultry mula sa dating 200 pesos hanggang 600 pesos. Inilunsad ang bagong digital solution na Online Reservation Assistance System o ORAS, partikular na sa Batangas Port upang mabawasan ang mahabang pila sa ticketing booths. Pinapayuhan ang mga pasahero na iscan ang QR code o bisitahin ang Facebook page ng PPA para sa reservation. Ang mga biyaherong may dalang alagang hayop ay dapat magpakita ng Veterinary Health Certificate at permit mula sa Bureau of Animal Industry. Pinapayuhan ang lahat na dumating sa pantalan ng hindi bababa sa 3 oras bago ang kanilang schedule dahil sa tindi ng trapiko at para hindi ma-invalidate ang kanilang booking. Tiniyak ng PPA na naka-full manpower ang kanilang mga kawani at walang naka-leave o day off ngayong panahon upang masiguro ang kaayusan at seguridad sa lahat ng pantalan. Mayroon ding mga libreng water refilling station sa loob ng mga terminal para sa hydration ng mga pasahero sa gitna ng mainit na panahon. Meron po kasi tayong mga nagiging kaso na late sa kanilang trip. Pag ganun po, invalid na po yun kapag hindi sila umabot sa kanilang oras ng booking. Mas maganda po at least 3 hours dahil medyo traffic na rin po yung mga roads going to the port. And also, we're also reminding them to bring their own water bottle.
Monica, dito sa Manila Northport Passenger Terminal ay wala pa namang naitatalang untoward incident mula noong 28 hanggang ngayong araw. At paalala nga ng PPA sa atin pong mga kababayan na sumunod na lamang doon sa mga paalala ng mga otoridad na huwag na pong dalhin yung mga ipinagbabawal na dalhin. Of course, magdala din po tayo ng tubig dahil sa init ng panahon. Samantala sa pamunuan naman ng To Go Travel ay ayon sa isa sa opisyal kanina ng kumpanya na si Francis Chua, mayroon pa daw mga bakante, Monica, no, na slots para sa biyahe ng barko bukas sa Sabado at gayon din sa araw ng Linggo. Kaya i-check lamang yung kanilang Facebook page para sa mga karagdagang impormasyon. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento mula sa Manila Northport Passenger Terminal.